Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako kanina sapagkat nakasama po natin ang ilang mga kababayan po natin mula sa Distrito 2 at Distrito 3. So, nung nakita ko po sila kanina, na-surprise ako dahil mainit po ang kanilang pagtanggap sa akin. At syempre, naramdaman ko rin yung pagiging isang tunay na Pilipino nila dahil talagang yung pagyakap nila sa akin, talagang ramdam ko po na pare-parehas po tayo na gusto magkaroon ng pag-asa sa bawat isa. Kaya kanina po nung nagsalita ako at umawi, syempre naging happy ako kasi nakita ko naman sa kanilang mga mata yung talagang tunay na hangarin din po nila, yung pagkakaroon nila ng malinis na puso para sa ating lahat ay makapaglingkod sana po tayo at makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan sa District 2 and 3, salamat po sa oras na ibinigay ninyo na ako po ay makilala at mapakinggan dahil hindi lang naman ito para sa atin, hindi ito po ay kabuuan po ng Maynila na sana po mabigyan tayo ng pagkakataon na maiahon po natin yung kalagayan natin sa ngayon. So, nakita naman natin, ang hirap po ng buhay, pero ang Pilipino talaga, Manileño, ay may pag-asa pa rin at talagang susubukan at gagampanan pa rin natin na matupad po ang lahat ng ating hangarin. Kanina po, tayo po ay tumalo at nakiisa sa misa po dito sa Santo Niño Church para sa 52nd anniversary ng muling pagbabalik po ng mahal na poong Santo Niño. Unang beses pa lang po ako nakarating dito para makapagsimba, pero iba na po kaagad yung naramdaman ko kasi nakita ko po talaga yung ibang presensya po ng Panginoong Diyos sa simbahan na yun. Natuwa po ako at parang nagkaroon ako ng kapayapaan sa sarili na ang tanging dinasal ko lang ay bigyan po tayo ng tamang landas, daan, patungo po dun sa ating mga layunin na gusto po natin kampanan. Nakita ko po na talagang ang Katoliko po, pagiging isang Pilipino talaga ay pagiging isang Katoliko dahil yung paniniwala po natin sa Panginoong Diyos na sa kabila po ng lahat ng ating nararanasan, tayo po ay mayroon pa rin pag-asa, mayroon pa rin po tayong solusyon. Nakita ko nga po yung ilang mga kababayan natin na nakatingin po sa akin. Syempre nahiya naman ako dahil baka sabihin po nila pumunta ako doon para magpakilala. Actually, pumunta po talaga ako para makiisa talaga at gusto ko pong makita yung talagang pagiging isang tunay na Katoliko po natin. Siyempre, yung panalangin po natin na maibigay po natin at yung pasasalamat din sa mahal na poong Santo Niño. Natuwa po ako dahil kahit paano kilala po ako ng mga kagawad doon, barangay officials na aking na kasalubong. So, si Father din po mismo ay napansin ako dahil nga siguro yung pagdarasal talaga natin ng taimtim talagang binibigyan din tayo ng liwanag. So, yun din siguro yung nakita niya sa akin at yun din ang naramdaman ko mismo sa simbahan ng Santo Niño Church. Masaya po ako sapagkat talagang malaki pa rin po ang paniniwala natin at marami pa rin po Manileño ang talagang nagdarasal po para sa lahat. Ma'am, bilang isang deboto ng Katoliko, gaano po kahalaga sa inyo na umattend sa yung dinaluhan na event? Talagang napakahalaga po nito dahil ito ay isang paraan ng pasasalamat natin sa Panginoong Diyos. Pakikipag-usap natin sa Kanya, bigyan natin ng panahon ng ating sarili na bigyan natin ng kapayapaan naman yung ating kaisipan. So napakahalaga nito sapagkat ito ay nagbibigay ng katahimikan sa ating puso, katahimikan sa ating isip, na sa kabila po ng lahat, talagang kailangan may panahon po tayong magdasal dahil siya rin po talaga ang tutulong sa ating lahat. Dahil nga anniversary nila kasi nga nawala ang buong Santo Niño noong 1972 na kung saan siya ay ninakaw. So nung nawala siya, syempre parang nag-iba rin yung pakiramdam ng mga tao. So ang nangyari parang umulan ng halos 40 days. Nang walang tigil, araw-araw hanggang bumahana. Nung natagpuan siya na nakabaon na sa ilalim ng lupa, putol-putol na yung puon, talagang doon lang huminto yung ulan. So doon, nakikita natin talagang may milagro talaga ang Diyos. Talagang may paraan siya para marating natin ang lahat. May paraan siya para makita rin natin at
maramdaman natin yung damdamin ng bawat isa. Doon pa lang malalaman na natin na ito lang yung paraan para makita rin natin yung tunay na kapangyarihan ng Panginoon talaga para sa ating lahat, na walang hahadlang sa atin basta sa magandang hangarin. Kaya sa buong Santo Niño Church, sana po sa Manileño, kung kakalimutan palagi ang magdasal, magsimba, magbigay po ng oras para sa pasasalamat natin sa Panginoon. Tila ay humahanga sa ganda talino niya, siya ay bidang-bida. Siya si Superman, isa siyang kakaiba, mga senyor ay mahal niya. Siya si Superman, tila ay humahanga sa ganda talino niya, siya ay bidang-bida. Siya si Superman, isa siyang